I would like to start this message in a short story, mga kapatid. Nais ko pong simulan ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa isang maiksing kwento. There was a little girl daw po, nahulog daw po yung kanyang 10 pesos coin sa isang jar, katulad po ng ganito. Nahulog po dyan yung kanyang 10 pesos. And the girl was crying kasi po, pagkuha niya ng 10 pesos niya, hindi niya mailabas yung kamay niya. Hindi niya mailabas. Ang ginawa po ng tatay po niya, naglabas ng maraming barya. At ang sabi ng tatay niya, anak, please, i-release mo yung coin na yan. Then I will give to you all of these coins. Lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Alam niyo po, ang ating Diyos, ganyan din po ang hamon sa atin. Naniniwala po ako na God has a message for us. Pakisabi nga sa katabi mo, ano ang pinangahawakan mo? Ano ba yung mga pinangahawakan mo sa oras na ito? What's in your hand? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, and the Lord is also telling us right now, what's in your hand? Ano po ang sabi po ni Moses sa Exodus 4:2? Nung tinanong siya ng Diyos, anong nasa kamay mo? Ang sabi ni Moses, tungkod. At ang sabi ng Panginoon, ihagis mo yan. Release it. I-surrender mo yan sa akin. At ang kapangyarihan po ng Diyos, lumukob po sa kanyang tungkod. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi lahat po pala ng pwede natin ibigay sa Panginoon, hahawakan niya ng Diyos. Babalutin niya yan ng kanyang pagpapala, ng kanyang presensya, ng kanyang kapangyarihan. Sa boxing po o sa pamantayan ng sanlibutan, pag surrender ka, talo ka na. Pero sa pamantayan po ng Diyos, once you surrender your life to God, ikaw ang totoong panalo. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ang totoong panalo. Magkaiba po sa sanlibutan eh. Sa sanlibutan, huwag kang sumuko. Sige lang, makipag-away ka. Sige lang. Pero sa Panginoon po pala, baliktad. Yung po palang nagsusuko ng buhay sa Kanya, siyang nagwawagi. Siyang nagpapanalo sa huli. Siyang pinapalakas po ng Panginoon. Can we say hallelujah? There are so many people today who want to follow Christ. Napakarami po mga tao ngayon gusto pong sumunod sa Panginoon kasi ang dami po niya, no? Ayan, ang dami. Nagtataas ng kamay. Taas nga po ang kamay ng gustong sumunod sa Panginoon. Ayan. Praise God. So, sa panahon natin ngayon, napakaraming tao gustong sumunod sa Panginoon. Napakaraming tao gustong maglingkod sa Diyos. May mga tao gusto nilang mag-preach ng Word of God. Maganda po yan. Sana po, panalangin namin na maraming kabataan dito ang maging pangarap ninyo ang mangaral ng salita ng Diyos. Kasi po, ang buhay namin, kami po ay patapos na eh. Kumbaga sa takbuhin, konti na lang ito. Sana po may sumalo. Pakisabi sa katabi mo, saluhin mo. Ikaw magpatuloy. Preach the word. Maraming tao po gustong magpagamit sa Panginoon. Marami pong gustong mag-usher ng mga tao sa presensya ni Lord through worship. Maraming tao gusto nilang ipagamit yung mga abilities, resources na meron sila kasi isip nila sa Panginoon galing ito eh. Sa Diyos galing ang mga biyayang ito, kaya ipapagamit ko lahat ito sa Panginoon. Pakisabi po, Amen. Amen. Tama po yun. Tama po na lahat ng bagay na meron ka, pagamit mo sa Diyos kasi sa Diyos galing yan eh. Maraming tao gustong sumunod sa Panginoon. Kasama po tayo dito. Maging sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa Matthew 14:13,
Even during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, multitudes of people were following Christ. Ang sabi po dyan, no, Jesus withdrew to the sea with his disciples, and a great multitude from Galilee followed, and also from Judea. Ano po ibig sabihin ng multitude? Laksa-laksa. Napakaraming tao. Pakiampas nga sa balikat yung katabi mo. Kasama ka doon. Kasama tayo dito. Napakaraming gustong sumunod sa Panginoon. Kasi nakita nila, pag sumunod ka sa Panginoon, nandun ang blessing, nandun ang kagalingan, nandun ang biyaya, nandun ang liwanag sa Panginoon. Marami gustong sumunod sa Panginoon. Pero dito po, sa John chapter 6, verse 60 hanggang 71, marami rin pong tumalikod. Maraming gustong sumunod sa Panginoon, marami rin po tumalikod. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa mga nananatili. Purihin ang Diyos sa mga nagpapatuloy. Amen. Now, basahin po natin o pakinggan po natin yung pagbasa ng salita ng Diyos dito po sa John 6:60 to 71. Makinig po tayo. Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, "This is a hard saying. Who can understand it?" When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, "Does this offend you? What then, if you should see the Son of Man ascend where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. But there are some of you who do not believe." For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray him. And he said, "Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father." From that time many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered them, "Did I not choose you, the 12, and one of you is a devil?" He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. May the Lord God bless the reading of His Word. Bakit daw maraming tumalikod sa Panginoon? Tama po yung pagkakasabi ng isang kapatiran natin, si Brother Ronnie, sapagkat nakita nila, nabigatan sila sa mga aral. Mabigat kasi yung mga teaching ni Jesus Christ. So natisod sila at hindi nila ma-digest, hindi nila ma-accept yung mga teaching ni Jesus Christ. And even up to now, kapag yung tao hindi nila maintindihan at hindi nila matanggap yung mga utos, yung mga salita ng Panginoon, minsan marami po ang nanlalamig. Pero kung talagang mahal mo ang Panginoon, sinod po dito, mahal niya ang Panginoon, taas po ang kamay. Dalawang kamay para sa Panginoon. Hallelujah. Kung mahal mo ang Panginoon, ang kanyang mga salita hindi mabigat kundi masarap pakinggan, masarap sundin, nakakapagpagaan ng kalooban. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tinanong ng Panginoon si Peter tsaka yung mga kasama niya, "Kayo, tatalikod din ba kayo? Kayo, lalayuan nyo na rin ba ako?" Anong sabi po ni Peter? "Panginoon, sigurado kami na you are the Son of God. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi kami tatalikod, hindi kami hihinto, hindi kami manlalamig. Maging sa lugarin na ito, sa mga kapatiran natin, pakisabi sa katabi mo, hindi tayo titigil. Hindi tayo hihinto. Magpapatuloy po tayo sa Panginoon hanggang dulo, hanggang sa kunin po tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas bilang papuri sa Kanya. Hallelujah!
Ito po ang challenge, pakisabi challenge. As we end this sermon, tignan po natin yung challenge ng Panginoon. Sa Luke chapter 9 verse 23. Sa Luke 9:23, pag ilalagay mo yung isang salita dito, pakisabi po, surrender. Yan po ang challenge ng Panginoon, surrender. Pakiulit po, surrender. Surrender. Surrender everything to God. Yan ang hamon ng ating Panginoon. Basahin natin ng malakas, Luke 9:23. Then He said to them all, whoever wants to be my disciple, lahat ng gustong sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Lahat talaga ng gustong sumunod sa Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? He must deny himself. Ang sabi po doon, and take up his cross daily and follow me. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, you must deny yourself. Kalimutan mo sarili mo. Take up your cross, yung mga trials, suffering for the glory of the Lord, and sumunod ka sa Panginoon hanggang huling hininga, hanggang huling tibok ng iyong puso. Ganun ang hamon ng Panginoon. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, you must be willing to surrender everything for the Lord. Pag handa mong isuko ang lahat para sa Panginoon, makakasunod ka sa Kanya. Amen. Ang sabi po diyan, those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Sila daw po na nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Sila daw po na nagsusuko ng lahat sa Panginoon. Lahat daw po ng isinusuko po nila sa Panginoon, makikita mo yung kamay ng Diyos nandun. Makikita mo yung mga bagay na sinuko mo sa Panginoon, makikita mo nandun yung basbas ng Panginoon. Nandun yung biyaya ng Panginoon. Panginoon, sinusuko ko sa iyo buhay ko. Nandun ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang pamilya ko. Nandun ang biyaya ng Panginoon sa pamilya mo. Panginoon, sinusuko ko sa iyo love life ko. Wala na ako sa kalendaryo, Lord. Parang imposible na. Pag sinuko mo sa Panginoon ang love life mo, nandun ang kamay ng Diyos. Kikilos. Nandun ang biyaya. Ang lahat ng bagay na isusuko mo sa Panginoon, Lord, isinusuko ko sa iyo yung trabaho ko, yung negosyo ko. Isinusuko ko na sa iyo mga anak kong ito, kayo na pong bahala sa kanila. At ang kamay ng Diyos ay isa sa kanila. Pakisabi sa katabi mo, isuko mo lahat sa Panginoon. Surrender everything to God's hand. Amen. 3 bagay lang po iiwanan ko sa inyo. Ano yung mga bagay na dapat natin isuko sa Panginoon? Mari po ba tayong lahat ay tumayo sa Panginoon? Number one, mga kapatid, surrender your body to God. Pakipitik nga yung katabi mo, suko mo katawan mo sa Panginoon. Suko mo! Isuko mo na yan! Ano ibig sabihin ng isuko mo katawan mo sa Panginoon? Well, kapag sinuko mo yung katawan mo sa Panginoon, lahat ng sakit pagagalingin ng Panginoon. Yung katawan na nanghihina, pag sinuko mo yung sa Panginoon, palalakasin niya ng Diyos. Ako po, dati po akong sakitin, pero nung sinuko ko sa Panginoon ang buhay ko, kasama ng katawan ko, ang lahat-lahat, napansin ko po, yung katawan ko po, pinalakas po ng Diyos. Mabibilang lang po yung parang nagkasakit ako, siguro, biogesic lang po. Okay na po ako. Pero never po ako yung para bang itatakbo sa ospital, yung malalang sakit. Pero nung bata po ako, sakitin po ako. Lagi po ako tinatakbo sa hospital. Pero nung sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon, ang lahat-lahat, sabi ko, even my body, Lord, from head to foot,
I surrender my body to you. Alam mo, ang Diyos, palalakasin niyang katawan mo. Amen. Sino man pong may sakit sa oras na ito, surrender your body to God and the Lord will heal your body in the name of Jesus. Sabihin na natin cancer, sabihin na natin incurable disease, sabihin na natin yung sakit na wala ng lunas. Pag sinuko mo sa Panginoon yan, pagagalingin niya ng Diyos. Amen. Now, Pastor, paano ko isusuko yung katawan ko sa Panginoon? Simple lang. Alisin mo lahat na nagpapadumi sa katawan mo. Lahat na nagpapadumi sa katawan mo. Alisin mo yung bisyo, alisin mo yung mga pagsasalita na hindi maganda, alisin mo yung pakikinig sa mga sanlibutan na musika, sanlibutan na usapan, alisin mo kung ano man yung bisyo sa katawan mo, alisin mo yan. Online gaming, bisyo po yan, alisin mo yan. Alisin mo yan. Yung pakikipagharutan sa mga taga-sanlibutan, yung nakikipagkwentuhan ka, tapos nagmumurahan, nagsasalita ng mga bagay na nakakasakit sa puso ng Diyos, dumadaan yan sa tenga mo, dumadaan yan sa isip mo, sa puso mo, nagpapadumi po yan ng ating puso. Alisin mo yan. Lahat na nagpapadumi sa katawan mo, huwag mong gamitin ang katawan mo sa pagkakasala. Kung ang katawan na ito ginagamit natin sa pagkakasala, pakihampas nga yung katabi mo ng malakas-lakas. Hinto mo yan. Hinto mo na yan. Baka mamaya hanggang ngayon, pumapasok pa rin ang alcohol sa lalamunan na yan. Please, stop it. Baka hanggang ngayon may nicotine. Nicotine mula sa sigarilyo, mula sa vape, pumapasok pa rin sa lungs mo. Alisin mo yan. Surrender your body to God. Sino po dito gusto niyang isuko niya sa Panginoon ang kanyang katawan? Taas nga dalawang kamay. Lord, simula sa araw na ito, mula ulo hanggang talampakan, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko, katawang ito. Hindi ko ito ipapagamit sa sanlibutan, hindi ko na ito ipapagamit sa gawa ng kaaway, hindi ko na ito ipapagamit sa mga bagay o gawain that will not please you, that will not honor you. Because this body is your temple. Manahan ka dito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, yung pinakamalakas, gamitin natin ang mga kamay na yan para sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Gamitin mo ang bibig na yan para magpuri sa Diyos. Hallelujah! Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Ang kagandahan po, kapag ang katawan mo nakasuko yan sa Panginoon, una, hindi na yan magagamit sa pagkakasala. Pangalawa, magagamit yan lagi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pangatlo, hahaba buhay niyan, lalakas po yan. Praise God. Pangalawa po, di ba, surrender everything to God. Surrender your body. Ano pa po? Surrender your finances to God. Ang ganda po yan, mga kapatid. Pag sinuko mo pala ang kalagayang pinansyal mo, ano gagawin po ng Diyos? Abay, pagpapalain niya ng Panginoon. Amen. Kung sino man po ang nakakarinig ng tinig na ito, na medyo naghihikahos, medyo nahihirapan sa pinansyal, medyo kinukulang financially, alam mo ang solusyon po dito, isuko mo sa Diyos ang iyong finances and God will bless it. God is going to bless your finances. Amen. O kahit nananagana ka financially, sino dito nananagana siya financially? Huwag ka na magtaas ang kamay.
Kung ikaw ay nananagana, marami kang kwarta, marami kang biyaya, pag sinuko mo yan sa Panginoon, aalisin ng Diyos sa iyo ang greediness, aalisin ng Panginoon sa iyo ang love of money, aalisin ng Panginoon sa iyo ang pag-ibig sa salapi. Bakit? Kasi isinuko mo sa Panginoon ang buhay pinansyal mo. Amen. Pakisabi sa katabi mo, labas mo wallet mo. Labas mo bag mo. Come on! Isuko natin yan sa Panginoon. Hawakan mo yung wallet mo. Hawakan mo yung bag mo sa oras na ito. Pagpe-pray natin yan saglit. Isusuko natin yan sa Panginoon. Na ito'y pagpalain ng Diyos. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng inaabot ng tinig na ito. Ang kanilang pong mga wallet, bag, ang kanilang bank account, ang kanilang mga alkansya, ang lahat ng kanilang mga sisidlan. Panginoon, isinusuko namin ito sa iyo. Gamitin mo ito para sa iyong kalwalatian. Pagpalain mo po ang inyong mga anak ng siksik, liglig, at umaapaw. Sabihin po natin, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Now, paano natin isusurrender ang ating finances sa Panginoon? Ano po sabi ng Proverbs? Chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth. Nakita niyo po? Ano pong sabi dyan? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing. Can we say hallelujah? Hallelujah! Mga kapatid, if we honor the Lord with our finances, ang sabi doon, there will be an overflowing. Pagpapalain niya tayo. Amen. Next question, how can we honor the Lord with our wealth? Paano natin i-honor ang Panginoon sa ating wealth? Ang sabi po ng Malakay chapter 3 verse 10, through our tithes and offerings, we honor the Lord with our wealth. Alam niyo po, kung ang lahat ng mga Kristiyano sa bawat local churches ay magtatapat sa kanilang pagkakaloob sa Panginoon, marami pong lingkod ng Diyos na maalwan na makakapag-mission para sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ang panalangin po namin, pagpalain po kayo ng Diyos, pagpalain ng Panginoon ang bawat sisidlan natin, pagpalain ng Panginoon ang bawat isa. Can we say amen to that? Amen. Pagpalain ng Panginoon ang ating mga resources, pagpalain ng Panginoon ang ating mga balon, ang bawat balon ng pagpapala na meron tayo, pagpalain po ng Diyos. Makapangyarihan ang Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kaya kanyang pagpalain. And as the Lord bless us, let us also be a blessing. Amen. Maging pagpapala din tayo sa kanyang gawain, sa kanyang mga lingkod, sa misyon ng pangangaral ng mabuting balita. Can we say amen? Amen. Number 3, ito na po ang kahulihan. We surrender everything to God. Our lives, our bodies, our finances. Ano pa po ang pwede natin isuko sa Panginoon? Let us also surrender our abilities to God. Lahat ng talent, lahat ng kakayanan, lahat ng skill na meron tayo na bigay ng Diyos, ipagamit natin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagwawakas. Sino po dito ang may talent, may skill, may galing? Bawat isa meron. Bawat isa meron tayo. Sa Diyos galing yan.
Pakisabi sa katabi mo, ilabas mo ang galing mo. Paggamit mo yan sa Panginoon. Iba-iba tayo ng gift. Iba-iba tayo ng skill. Kung ipapagamit natin yan sa Diyos, pagpapalain yan ng Panginoon. Alam niyo po, kahit gaano ka-talented ang isang tao, kahit marami siyang skill, kung hindi niya ipapagamit yan sa Diyos, sa Judgment Day, pananagutan niya yan sa Panginoon. Maliwanag po. Kaya kung may gift ka, tapos hindi mo pinapagamit yan sa Panginoon, mananagot ka sa Diyos. Pero, kapag ang isang tao parang pakiramdam niya wala siyang alam, wala siyang talent, wala siyang skill, pero sasabihin niya sa harap ng Diyos, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ang lahat ng meron ako. Pagpapalain niya ng Diyos. God is going to bless His offering. God is going to use it for His glory. Ang bawat kaloob, ang bawat binibigay niya sa Panginoon. Meron pong isang kabataan, may hawak-hawak siyang ibon. Sabi ng pastor niya, alam mo na, ang buhay mo, parang ganyan, sa ibon na hawak-hawak mo. Nasa iyo. Nasa iyong mga kamay ko, anong gagawin mo dyan? Kung gusto mo ba yan, durugin, wasakin, patayin, nasa iyo. Buhay mo yan eh. Pero kung ako sa iyo, anak, pakawalan mo yung buhay na yan. Isuko mo yan sa Panginoon. Kasi kapag isusuko mo yan sa Diyos, palalakasin ng Diyos yan. Gagawin niya kasing lakas yan ng agila. Lilipad yan sa ibabaw ng bagyo. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, kung ang buhay mo ay bigay ng Diyos sa iyo, God has given you the free will. May free will ka ngayon. Anong gagawin mo sa buhay mo? Sasayangin mo? Pakisabi, wag! Sasayangin mo buhay mo? Sasayangin mo oras mo? Sasayangin mo ang panahon mo sa mga bagay sa mundo? Ako po, mas gusto ko pong ibigay sa Panginoon ang lahat ng meron ako. Alam niyo po ba, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pakitapik niya sa balikat yung katabi mo, mahal ka ng Diyos. Lakasan mo yung naririnig. Mahal ka ng Diyos. Yung natatanggal yung lungkot, natatanggal yung antok, pakilakas pa po. Mahal ka ng Diyos. Pampatibay yan, pampalakas. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Bakit? Kasi iniwan ng Panginoon ang langit para sa iyo at para sa akin. Jesus Christ sacrifice, surrender everything. Iniwan niya langit. Iniwan niya magandang buhay sa langit. Nagkatawang tao para bayaran sa krus ang ating mga kasalanan. Ganong katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya pala nagawa ng Panginoon yon, yung pag-aalay ng buhay, yung sakripisyo, kaya pala niya nagawa yon dahil mahal na mahal niya tayo. Sabi po ng 1 John 3:16, we know what real love is. Alam mo, alam natin kung ano yung totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal, ano po ang totoong pagmamahal? We know what real love is because Jesus gave up His life for us. Pakisabi, wow! Pakisabi, grabe! Pakisabi, ang tindi ng pagmamahal mo, Lord. Dahil sa tindi ng pagmamahal mo, sinakripisyo mo lahat. Iniwan mo langit para sa akin. Para sa amin, anong meron kami? Pakitanong ngayon katabi mo, ano bang meron sa atin? Di ba, makasalanan tayo, mahina tayo, marumi tayo. Pero, dahil sa tindi ng pagmamahal ng Panginoon, iniwan niya ang lahat. Now,
Alam na natin ang sagot. Alam na natin yung sagot kung bakit maraming tao gusto nilang sumunod sa Panginoon, pero pagdating sa sacrifice, hindi nila magawa. Alam na natin yung sagot kung bakit may mga tao gusto nilang sumunod sa Panginoon, pero pagdating sa dulo, humihinto sila. Alam na natin yung sagot kung bakit maraming tao gustong sumunod sa Panginoon, pero hindi nila kayang isurrender ang lahat sa Panginoon. Tayo po, mahal natin ang Diyos. Sino po dito mahal niya Diyos? Mahal niya Panginoon. Because we love God, we can surrender everything to God. Amen. Dahil mahal natin si Lord, kaya nating iwan ang lahat para sa Kanya. Kaya nating isuko ang lahat para sa Kanya. Kaya nating ipagamit ang lahat para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Can we lift up our hands to God? Symbolizing we are surrendering our lives to Him. It's a prayer of our hearts that, Lord, we want to surrender everything into your hand because we love you. We love you, Jesus, with all our hearts, with all our minds, with all our strength. And we are willing to surrender everything into your hand. Lahat ay isinusuko namin sa iyo. At ang bawat isinusuko namin sa iyo, pagpapalain mo, gagamitin mo, babasbasan mo, O Diyos. Binibigay namin sa iyo, Lord, ang aming buhay, ang aming katawan, ang aming finances, ang aming mga resources, abilities, skill, lahat ng bagay na meron kami na galing din sa iyo, pinibigay namin ito sa iyo. Sinusuko, gamitin mo para sa iyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.